Patuloy na tumitindi at hindi na matitinag pa ang masa sa kanilang panawagan na ibalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas, lalo na ang mga Dabawenyo kung saan nabuo ang Green Rice Action Initiative para ipakita ang suporta sa dating Pangulo ng bansa. Narito ang balita ni Jane Goodnita. Patuloy ang mga kaganapan kaugnay ng Green Rice Action Initiative sa Davao City, kung saan ipinaliwanag ng dating opisyal ng Malacanang ang kahalagahan ng nasabing inisyatibo bilang pagpapakita ng suporta ng mga Dabawenyo sa dating mayor ng lungsod at dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ayon kay dating Budget Secretary Wendell Avisado, ang inisyatibong ito ay isang kusang loob na pagkilos mula sa masa na hindi pinamumunuan ng kahit sinong politiko, kundi ng mga karaniwang mamamayan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang Green Rice Action po ay isang pagkilos ng ating mga kababayan, particular dito sa Davao, dahil kami yung higit na naapektuhan nung nangyari sa ating dating Pangulo at dating Mayor ng Davao City, si Rudy Duterte, na mas kilala ngayon sa tawag na Tatay Digong. Ito ay isang community-based at wala pong mga politiko dito na talagang siyang nangunguna, kundi mga taong kung saan-saang sektor nang gagaling at nagkatipon-tipon. Wala po kaming minomobilize, lahat po pumupunta ng kusa dahil alam nila na merong importanteng kausa na pinaglalaban itong pagkilos na ito. Anya, maraming Dabawenyo ang galit, masama ang loob at punong-puno ng pot ang damdamin dahil sa hindi nila inaasahang hakbang na ipaaresto si Duterte sa mga banyaga. Hanggat hindi nakababalik ng bansa ang dating Pangulo, ayon kay Avisado, hindi magtatapos ang mga pagtitipon ng mga tao upang ipakita ang kanilang buong suporta at pagmamahal kay dating Pangulong Duterte. Kaya po, hindi po kami pasusupil. We will not be silent, sabi nga ni mismong Tatay Digong. I am not a Filipino for nothing. We are most of all blessed with all of our talents and energy. At kung paano niyang talagang sinikap niya magawa lahat para sa ating bayan at ganun pa ang gagawin sa kanya. Samantala, ipinaabot naman ni Avisado ang kanyang pagkabahala sa patuloy na pamimigay ng ayuda ng gobyerno na tila ginagawang pulubi na lamang ang mga Pilipino. Bilang dating opisyal ng gobyerno, aminado si Avisado na ngayon lamang niya nakita ang ganitong uri ng pamamalakad. Walang kapararakang pamimigay ng pera na para bang limos na lang. Ngayon ko lang nakikita yan. Matagal din naman ako sa gobyerno, pero bakit kailangan gawin yan? Opo. Sarili nating mga kababayan, ginagawa natin beggars. Sa halip daw kasi na gamitin ang pondo, lalo na ang mga utang ng bansa para sa mga long-term infrastructure at livelihood projects, tila inubos ito sa pamimigay ng ayuda na walang konkretong epekto sa pangmatagalang pag-unlad. Binigyang diin niya na kung uutang man ang bansa, ito ay dapat ilaan sa makabuluhang proyekto at pangmatagalang solusyon na pakikinabangan ng taong bayan. Sa nating kukunin yung ibabayad sa mga utang natin, and plus the fact na dapat may mga proyekto tayong pinapatupad na talagang sukdulan ng dami naman, awan ng Diyos, nung kapanahonan ni President Duterte, na ngayon ay wala na tayong makita. Bagkus sa nakikita natin, yung mga nangasisira na bigla na lang nabubuwal ng mga proyekto. Pagkatapos, imbis na igugol sa pangmatagalang mga proyekto na makapagbigay ng hanap buhay sa ating mga kababayan. Kamakailan, iniulat ng Bureau of Treasury na lumobo pa sa 16.63 trillion pesos ang utang ng gobyerno ng Pilipinas noong Pebrero ngayong taon. Ito si Jane Goodnita, inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.